Sentro ngayon sa kontrobersya ang actress at staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro. Ito ay kaugnay pa rin ng balita na isa umanong staff ni Senator Padilla ang gumagamit ng marijuana sa loob mismo ng Senado. Ayon sa incident report, isang staff ni Senator Lacson ang nagsumbong matapos daw nitong maamoy ang tila amoy ng marijuana sa ladies' comfort room na kung saan ay tanging si Nadia lang ang naroon. Agad naman itinanggi ni Nadia naninigarilyo ito o gumagamit ng marijuana. Sa halip ay sinabi nito na meron itong vape na maaring pinagmulan ng kakaibang amoy. Narito ang ilang bahagi ng incident report. A male Senate employee approached me after introducing himself as a staff member of Senator Lacson and reported noticing an unusual odor coming from the ladies' comfort room near the senator's extension offices. He claimed the odor resembled that of marijuana and stated that the only person in the area at the time was allegedly Ms. Nadia Montenegro. The male staff member asked me to discreetly approach Ms. Montenegro, which I did when she walked past my post, as I was unable to leave my station being the only one on duty at the time. Ms. Montenegro denied smoking inside the ladies' comfort room, or using marijuana for that matter, but acknowledged possessing a vape in her bag, which she said could have produced the unusual scent reported earlier by Senator Lacson's staff. Ang tanong naman ni Attorney Roque ay hindi ba ginagawang issue itong si Nadia para siraan si Senator Robin na posibleng makatambal umano ni Vice President Sara Duterte sa 2028 election? Minsan iniisip ko, hindi kaya yung issue ng marijuana sa kanyang staff member na si Nadia Montenegro, hindi kaya linabas yan para matinag itong Robin Padilla bilang Vice Presidential ni Inday Sara Duterte. Whatever, Sara, Robin, for 2028. Napakalakas din ang tambalan. Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Ng marijuana sa restroom po ng Senado. Ang aktres na si Nadia, todo tanggi po siya dito. Umiinit po ang usapin tungkol po sa insidente umano ng paggamit po ng marijuana sa loob po ng tanggapan mismo sa Senado. Ito ay matapos pangalanan sa isang incident report ang dating aktres na si Nadia Montenegro kaugnay po ng insidente. Si Nadia ay miyembro po ng staff ni Senator Robin Hood Padilla. At base po sa report na may petsang August 13, sinabi po ng Senate Security Personnel na si Victor Patelo na isang staff member po ni Senator Ping Lacson ang nagsumbong sa kanya tungkol sa hindi pangkaraniwang amoy mula sa CR na malapit po sa Senator's Extension Offices. Anya, kahawig po ng amoy ng marijuana ang naamoy at tanging si Nadia Montenegro lamang po umano ang nasa lugar noon. At ayon po sa ulat, nilapitan po ni Patelo si Nadia Montenegro sa kahilingan ng staff ni Senator Ping Lacson. Pero todo tanggi ang actress sa paggamit po ng marijuana o paninigarilyo sa loob po ng restroom. Inamin lang niya na may dala daw siyang vape sa bag na anya ay posibleng pinagmula ng amoy ng naireklamo. Sa kabila po ng kontrobersiya, naninindigan po si Nadia Montenegro na wala siyang nilabag na batas at handa siyang magpaliwanag para linisin ang kanyang pangalan. Patuloy po ang investigasyon sa Senado hinggil po sa isyong ngayong pinag-uusapan sa parehong showbiz at political. Malakas na tambalan kapag naman itong si Robin Padilla ay maging running mate ni Inday Sara Duterte. Taga Luzon yan. Dala-dala niya yung boto ng Luzon. Tsaka siyempre, artista, malakas din yan sa Visayas at sa Mindanao. At huwag natin kakalimutan, gaya ni Bongo, naging number 1 senator din ito noong 2022 elections. No? At pagdating ng 2028, tapos na yung termino niya na una. Kaya nga minsan iniisip ko, hindi kaya yung issue ng marijuana sa kanyang staff member na si Nadia Montenegro, hindi kaya linabas yan para matinag itong Robin Padilla bilang Vice Presidential ni Inday Sara Duterte. Now, bakit ko sinasabi na, malakas itong Padilla at saka Duterte tandem? Well, unang-una, wala yung balakid na baka hindi pumayag si Inday Sara kay Robin Padilla. Nakita ko na po sa aking dalawang mga mata na napakatalik na magkaibigan ng Inday Sara Duterte at ng Robin Padilla. They have, kumbaga, good chemistry. Vibes sila. Okay? So, walang kaduda-duda, hindi balakid ang kahit anong personal relationships. No? Pangalawa nga,
may kanya-kanya silang boto. Pangatlo, yung geographic. No? So sa akin, bagamat napakalakas ng Duterte Go, yung balakid na kung papayag ba si Inday Sara ay hindi natin alam. No? Pero kung hindi pumayag si Inday Sara para tumakbo na Duterte at Go, mukhang napakalakas pa rin itong si Robin Padilla at Duterte. Now, kung tatakbo bilang Vice at saka si Rafi, as Vice, si Bongo at si Tulfo, ang tanong naman, kanino sila tatakbo bilang Vice? Gaya ng sinabi ko, no? Si Rafi Tulfo, mas mabuti pang tumakbo siya ng presidente kasi nahihirapan ako mag-isip kung sinong kukuha sa kanya bilang Vice sa panig ng mga Dilawan at saka ng mga Marcos. Except na lang kung kunin siya ni Cheese, no? Dahil after all, by the time magkaroon ng election sa 2028, nakadalawang termino na sila magkasama sa Cheese. Hindi ko lang alam kung anong chemistry ni Cheese at ni Tulfo. Pero sa tingin ko, bukod pa dun sa napakalakas na Duterte Go, super lakas din talaga itong Duterte Padilla. Kaya nga sinasabi ko, magiging ano yan, no? Paano ba tawag natin dyan? Sara Robin o kaya Duterpad. Duterpad. Whatever. Sara Robin for 2028. Napakalakas din na tambalan. Now, so ano ang aking prediction? Tignan natin ang ating bolang kristal. Matagal na tayong hindi nakatingin sa bolang kristal. Well, sa akin, ang nakikita ko talagang bolang kristal sa 2028, Sara Robin versus Cheese Tulfo. Yan ang aking fearless prediction. Sino man nanalo? Siyempre, llamado pa rin ang Sara Padilla. Pero anything can happen dahil nga gaya ng Game of Thrones, ang Philippine politics, depende yan kung sino magkampihan. Pag nagkampihan ang Marcos at ang Dilawan, baka mas marami silang boto kaysa sa Duterte. Pero ang Duterte naman, unang-una, no, hindi mo rin naman ma-discount, lalong-lalo na kung may mangyari kay Tatay Digong habang nakakulong sa dahig dahil siya 80 anyos na, hindi mo ma-discount na baka magkaroon ng tsunami of support sa mga Duterte na kahit magkampihan pa ang Dilaw at saka ang Marcos at ang mga komunistang CPP-NPA, baka baliwala yan sa tsunami of support, lalong-lalo na kapag may mangyari kay Tatay Digong na knock on wood, wag naman po sana mangyari. Pero yan naman po ay talagang hinaharap ni Tatay Digong dahil siya ay naghuling habilin niya. Alam naman niya na 80 anyos siya at pati naman si Inday Sara Duterte ay nagsasabi na at 80 dapat talaga pinag-uusapan ang mga huling habilin. Pero pag may mangyari dito sa dahig kay Tatay Digong, tsunami of support yan, miski hindi na mangampanya ang Duterte Padilla. Panalo na po yan, Duterte Padilla. Pero wag naman pong sana. Because mas nais nating makapiling pa si Tatay Digong na buhay at malusog dito sa Pilipinas. Gaya ng mga mahal niya sa buhay, miski sandali na lang ang kanyang oras na lalabi dito sa mundong ibabaw, sana nga po yan ay mangyari habang siya ay nakatira dun sa kanyang bahay na maliit sa Davao City. Okay? So ayan po ha. Dito po sa Spokes Hour, nagbolang kristal si Harry Roque. It will be Sara Padilla versus Escudero Tulfo. Tama ba o mali? Well, we will find out in 3 years' time. Pero nagkaroon po tayo ng video recording para magpatunay na nung minsan, tayo po ay nagkaroon ng prediction. Itignan natin kung tama yung prediction natin. At sino man nanalo? Well, sa ngayon po, kung masusunod ang survey, walang kaduda-duda. It will be Sara Padilla. Kaya nga lang po, kung ang mga Amerikano ay maghimasok, tingin ko, gagawa ng paraan ng mga Dilawan at ng mga loyalista na mapanalo ang kanilang kandidato. Bakit? Kasi alam nila na magkakaroon din ng panahon na babawian sila ng Duterte. Alam niyo kasi iba ugali ni Sara sa kanyang ama, si
si Tatay Digong, nung may mga nagsasabi na dapat ma-impeach si Leni Robredo dahil sa mga anghang na mga sinabi ni Leni labang kay Tatay Digong, sinabi niya, kalokohan yan. Kaka-eleksyon lang, halal ng taong bayan yan. Huwag niyong i-impeach yan. At talagang siya nagsabi, tigil yan. Hindi gayong tambaluslos na siya talagang nagsusulong ng impeachment ni VP Sara. No? At saka, pansinin niyo po ha, sa ating kasaysayan, yung mga umupong presidente, pinakulong ang kanilang sinundang presidente. Kinulong, di ba? Si ERAP, kinulong si GMA. Si Tatay Digong lang ang hindi nagpakulong kay Noynoy Aquino. Kasi sabi niya, tapos na termino nila eh. Ba't ko sila pakukulong? Marami pa akong ginagawa bilang presidente na sana ganyan nga po ang naging posisyon din ni Marcos Jr. Pero hindi. Pinagpatuloy niya yung politika ng benggensya at mas malala ang ginawa niya kay Tatay Digong dahil dito niya pinakulong sa dahig na malayo sa mga nagmamahal kay Tatay Digong. Pero sa tingin ko, asahan niyo naman na kapag si Sara Duterte umupo, she will make sure that justice will be done to her father at mabubura ang Marcos. Ang problema ko na lang talaga, paano si Amy? Kasi nga, personal niyang kaibigan. Pero ako, wala po akong katuda-duda. When Sara Duterte said, never again to the Marcoses, yan ay sisiguraduhin niya na hindi na magiging kapartner ng mga Duterte ang mga Marcos dahil nga sa ginawa ni Marcos Jr. Hindi naman po yan balakid para makipagkaibigan kay Sara, kay Amy. Pabayaan na natin yung pagkakaibigan nila. Personal naman pong usapin yan. Pero sa tingin ko, sisiguraduhin ni Sara Duterte na magkakaroon ng katarungan ng kanyang ama dahil yung pagpapadala sa kanya dito sa The Hague ay kidnapping, unlawful detention, krimen na dapat pagbayaran ng mga Marcos. At sa tingin ko po, tanggapin na natin, hindi po dahil ng bebenga ang Sara Duterte, kundi that is what justice demands. Dapat mapakulong na sa wakas ang mga Marcoses. Tama ba ako? Hindi? Well, magdasal po tayo para sa ating kinabukasan dito sa Pilipinas. I believe that prayers can move mountains. Kahapon, pinag-usapan natin na number 1 pa rin ang Inday Sara kung magkakaroon ng eleksyon para presidente itong ngayon, no, itong taong ito. Pag-usapan naman natin sino ang napupusuan ng mga ating kababayan para sa vice-presidente. Siyempre, alam na naman natin kung sino ang napupusuan ng ating mga kababayan bilang vice-presidente. Nangunguna, walang iba kung hindi si Senator Bongo na meron siyang 16.2%. Pagkatapos si Raffy Tulfo na merong 14.9%. Si Bam Aquino, 8.4%. Si Robin Padilla, 7.5%. At si Grace po at 6.8%. Cheese Escudero, 5.9%. Amy Marcos, 4.5%. Ontiveros, 4.3%. Now, una-una, ano obserbasyon natin? Ang obserbasyon natin, dito sa top 3, 16.2 at least yung top 2 at 14.9, yan po yung tinatawag na statistical tie. Dahil meron pong plus or minus 3% ang mga surveys. So ibig sabihin, ang mangunguna kung magkakaroon ng eleksyon ngayon for Vice President, tie pa rin yan for Bongo and Raffy Tulfo. Tapos kung titignan nyo yung mga susunod, si Bam Aquino, Robert Padilla, Grace Poe, Cheese Escudero, Amy Marcos at Luis Ontiveros, halos lahat sila statistical tie. Ibig sabihin, halos lahat sila may pag-asa na maging vice-presidente kasi plus or minus 3%. Bagamat ang nangungun talaga ay si Bongo at si Raffy Tulfo. Now, syempre, ang obserbasyon natin ay nabago na kasi yung survey pagdating sa pagka-presidente. Dati, halos statistical tie si Inday Sara at saka si Raffy Tulfo. Pero ngayon, ang layo na ni Inday Sara, no? 31.4 samantalang si Raffy Tulfo 10.3. So needless to say, bagamat malayo pang eleksyon, ang trend ay parang lumamig na ang popularidad nitong si Raffy Tulfo para paging presidente. Pero ngayon, nandyan pa rin siya, contender pa rin siya para maging vice-presidente. So pag-usapan natin, sino ba talaga ang tingin nyo na mapupusuan ng taong bayan sa 2028 para vice-presidente?
Well, wala naman kasing kaduda-duda na itong si Bongo ay contender na talaga for Vice President. Unang-una, nakadalawang eleksyon na siya as senador. No? Nung una, nasa top 5 siya. Itong pangalawa, number 1 at 26.7 million votes. Actually, record yung kanyang boto na nakuha bilang top-notcher sa Senado. Pero gaya ng sinabi natin nung isang live natin, wala namang ibig sabihin yung pagiging top-notcher kasi nga yung mga top-notcher sa Senado parang merong curse, hindi na nanalo bilang presidente or vice president. No? Ang mga halimbawa dyan, siyempre nadyan si Loren Legarda, perennially number 1, si Jovi Salonga, pinakamaraming beses na nag-number 1, at saka si Grace Poe na nag-number 1 na hindi rin nagwagi sa mas mataas na posisyon. So, bagamat wala namang ibig sabihin yung pagiging number 1 sa pagiging vice president, hindi natin mabubura na dahil nag-number 1 na nga siya itong eleksyon nito, talagang in the running na for vice president itong si Senator Bongo. At dahil bumaba nga itong Raffy Tulfo sa pagiging presidente at ngayon ay naka-statistical tie na kay Bongo, siguro pwede na rin natin sabihin na talagang in the running na rin talaga itong si Raffy Tulfo para vice-presidente. Pero at the same time, kung titignan mo nga yung mga ibang nasa survey, lahat sila pare-pareho lang ang boto. Lahat sila statistical tie. Itong Bam Aquino, Robin Padilla, Grace Poe, Cheese Escudero, Amy Marcos, Enriza Ontiveros, lahat sila statistical tie. So lahat sila merong more or less even chance na magwagi bilang Vice President. So sino ang tingin natin na magwawagi for Vice President? Well, syempre, isang napakalaking konsiderasyon, sinong kantabalan nilang presidente. Syempre, kung pag-uusapan mo mga Duterte, wala namang ibang kandidato ng Duterte kundi si Inday Sara Duterte para presidente. May mga bulong-bulong ako na naririnig na baka daw tumakbo si Bongo bilang presidente. Pero kung susundin niyo yung survey, at tingin ko naman, nagbabasa ng survey si Senator Bongo, alam niya na malayo. Siguro, kung hindi tatakbo si Inday Sara, yun lang ang pagkakataon ni Bongo tumakbo bilang presidente. Pero kung tatakbo talaga si VP Sara as president, hindi po pwedeng talunin yan ni Senator Bongo dahil unang-una, siya talaga ay loyal na loyal sa ama ni VP Sara at hindi naman para taluhin pa niya yung anak ng kanyang amo. No? Now, hindi natin makakailarin na yung lakas ngayon ni Inday Sara tutuwan sa pinakamalapit niyang katunggali na si Leni Robredo ay makaka-impluwensya nga sa pagiging Vice President. At kung titignan natin, since number 1 na si Bongo, ang logical choice para maging Vice President ni Inday Sara Duterte ay si Bongo. Unang-una, may sapat na boto si Bongo para dalhin ang kanyang sarili. Hindi siya pabigat kay Inday Sara Duterte. At pangalawa, dahil si Bongo ay meron ding roots sa Batangas, no, sa Luzon, nakakakuha siya ng malaking boto at least sa Southern Tagalog dahil ang kanyang nanay, Tesoro, ay taga Batangas. No? At kinikilala naman siya ng mga Batanggenyo na tunay din na Batanggenyo. So parang malakas na malakas ang Duterte-Go tandem sa 2028. Unang-una, malinaw ang kanilang suporta kay Tatay Digong. No? Pangalawa, matagal na sila magkakilala. Pangatlo, pareho nilang itataguyod pa rin ang legacy ni Tatay Digong, yung kanyang administrasyon, yung kanyang gera laban sa pinagbabawal na droga, yung kanyang plataforma na ibalik ang katahimikan sa ating mga komunidad. Now, ano naman ang mga hamon sa Duterte-Go tandem? Unang-una, pareho silang taga Davao. Hindi pa kasi nangyari sa atin na yung presidente at vice president ay nanggaling sa kaparehong syudad. Bakit? Kasi siyempre, kinakailangan kang humatak ng boto. At kapag ang boto mo ay nanggagaling lamang sa isang syudad, meron kang balwarte, ang buong Visayas, ang buong Central Visayas, siguro Eastern Visayas, pero paano ka sa Luzon? Now, syempre, gaya ng aking sinabi, itong si Senator Bongo naman, pwede niyang makuha rin ang boto ng Southern Luzon at nakuha naman niya ang boto ng Southern Luzon, no? Dahil nga siya ay isang Tesoro, isang taga Batangas. Pero kinikilala pa rin siya talaga na siya ay taga Davao at taga Mindanao. So yan ang pinakamalaking, balakid dun sa isang Duterte-Go tandem sa 2028 kasi nga ang palaging iniisip ng mga tao
kinakailangan naman merong geographic representation ang presidente at ang vice president. Hindi lang yan geographic representation para yung mga constituents ay makinabang sa posisyon ng presidente at vice president, pero siyempre yung pagkukunan mo ng boto. Kinakailangan hindi extra baggage ang either president at ang kanyang vice president sa isa't isa. Dapat nagtutulungan, kumukuha ng boto na parang nangyari nga nung tandem ni Inday Sara Duterte at ni Marcos Jr. na talagang dinala ni Inday Sara Duterte itong si Marcos Jr. Now, pero yan ba ay napakamalaking balakid? Sa tingin ko hindi. Kasi nakikita natin nga, unang-una nga, yung maging Batanggenyo ni Bongo. So dapat siguro talagang ipaalam niya sa lahat ng mga taga-Southern Tagalog na siya ay talagang taga-Batangas nang makuha niya, masolid niya yung napakadaming boto ng Southern Tagalog. At pag nakuha niya yan, makukuha rin niya kahit paano ang boto ng Metro Manila. No? At sa tingin ko naman, doon sa survey doon sa resulta ng eleksyon, ang lakas din ni Bongo ay hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Central Visayas, Eastern Visayas, at kasama na rin po dyan ang Metro Manila. No? So, posible na pwede pa rin na pareho silang taga Davao dahil nga yung Batanggen yung kalahati naman ni Bongo. Now, ang isa pang balakid dyan is kung gugustuhin ba ni Inday Sara na maging running mate si Bongo. Kasi hindi naman natin maikakaila na nung huling eleksyon, ang gusto mangyari ni Tatay Digong ay tumakbo ng presidente si Inday Sara Duterte at ang tumakbong vice-presidente ay si Bongo. And up to the very last minute talaga, ninanaisa na ni Bongo na tumakbo rin para sa vice president. So hindi ko na pakikialaman yan. Kasi yung relasyon sa kandidato ng presidente at vice-presidente, sila nang dapat mag-usap tungkol dyan. At yan talaga ay personal na decision ng mga kumakandidato. Sinasabi ko lang, posible maging balakid yan. No? Unang balakid nga ay yung pareho silang taga Davao na pwede naman maibsan dahil ang Bongo ay ang nanay ay taga Batangas. Pangalawa, whether or not gugustuhin ni Inday Sara na maging vice president niya si Bongo. Now, tignan naman natin yung mga ibang kandidato. No? Si Rapi Tulfo, well, walang kaduda-duda, mukhang tatakbo na yan ng vice president. Ang issue lang ay siya ba'y mananalo. Sa ngayon, nasa statistical tie siya kay Bongo. At whether or not Bongo can overtake him, nakadepende yan doon sa magiging kampanya ni Bongo at ang kanyang katandem. No? Kung si Inday Sara yan, well, kahit pa paano, sigurado tayo dun sa mga diehard DDS supporters. No? Pero ang issue, makakakuha ka ba ng ibang boto galing sa Luzon na traditionally ay bumobotong Dilaw. Ang inaasahan nga natin ay yung background ni Bongo na ang nanay niya ay taga Batangas. No? Pero hindi tayo sigurado na makukuha niya ang boto ng mga Dilaw. O di naman kaya makukuha nila yung boto ng mga Marcos. Now, hindi ko dinidiscount na may makukuhang boto si Inday Sara sa Ilocos Norte. Bakit? Kasi mukhang napakatalik na kaibigan pa rin ni Inday Sara si Amy Marcos. Bagamat narinig ko na sa akin dalawang tenga minsan na sinabi niya na never again to the Marcoses. Ilang beses niya inulit yan. Pero anyway, mukha namang matalik sila magkakaibigan. So wala naman akong pagdududa na kung tatakbo si Inday Sara bilang presidente, makakabigay ng boto si Amy Marcos sa Region 1, lalong-lalo na sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pero hindi sigurado ang boto ng Marcos galing Pangasinan. Kasi itong huling eleksyon, ang number 1 sa Pangasinan ay, believe it or not, Dilaw, si Bam Aquino. Hindi ko alam kung bakit, pero Region 1 ng Pangasinan, number 1 ang Bam Aquino. No? Now, ang tanong, saan kukuha ng boto si Rafi Tulfo? Well, dito ngayon papasok kung sino rin ang magiging katambal ni Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo kasi, sinasabi nila na siya ay taga Mindanao, taga Davao. Hindi niyo buho alam yan na ang mga Tulfo ay nagsasabi na sila ay taga Davao. So kung siya ay taga Davao at siya ay may boto sa Mindanao, siyempre tatakbo siya kasama ang taga Luzon o di naman kaya taga Visayas. At least yan yung iniisip ng marami na kinakailangan magkahiwalay ang pinanggagalingan ng presidente at ng vice president para makakuha ng karagdagang boto. Kung titignan naman natin kung sino mga kandidato ng Dilawan at ang mga Marcoses,
Ang lumalabas lang is si Leni Robredo pa rin, number 1, at si Raffy Tulfo na ang susunod. No? Pero kung hindi naman siya tatakbo bilang presidente, kinakailangan, bukod pa kay Leni Robredo, meron pa ibang tatakbo. Ang sinasabi ko, bantayan natin si Cheese. Dahil si Cheese talaga ay may posibilidad na makuha ang boto ng Dilao at saka ng Marcos. Dahil ang tatay niya ay Marcos at siya ay taga Bicol na kaprobinsya ni Leni Robredo na sa tingin ko kayang mag-deliver ng boto ng mga Dilao. So lumalabas na kung talagang tatakbo ng presidente itong si Cheese, baka ang magiging running mate niya ay si Raffy Tulfo dahil si Raffy Tulfo may sariling boto sa Luzon pero at the same time, baluarte rin niya ang Mindanao. So makakatulong din siya kay Cheese sa Mindanao. Si Cheese naman kasi, inaasahan niya ang boto talaga sa Luzon, courtesy of yung mga kababayan niya sa Bicol, tsaka courtesy of yung magiging endorso ni Leni Robredo na makapagbibigay sa kanya ng boto sa Southern Tagalog at saka sa Pangasinan. And of course, kung ang Marcos Jr. ay susuporta kay Cheese, makukuha rin niya ang boto ng Ilocos Norte at ng Ilocos Sur. So mukhang likely na ang chance ni Raffy Tulfo para maging Vice President kung tatakbo siya bilang running mate ni Cheese Escudero. Na po pwede bang maging running mate ni Raffy Tulfo si Leni Robredo? Sa tingin ko hindi. Kasi wala talaga silang kahit anong commonalities. Hindi sila magkakilala, hindi sila nagsama sa Kamara ng Representante, hindi sila nagsama sa kahit anong larangan. They are complete strangers to each other. At sa tingin ko, malabo na pumayag din si Leni na makatambalan itong si Raffy Tulfo. Now, yung mga ibang vice presidential po, no, gaya ng aking sinabi kanina, no, lahat naman sila ay statistical tie. Kahit sino sa kanila ay po pwede na manalo. No? Pero ang tanong, ano kaya ang chances nila? No? Well, gaya ng aking sinabi kanina, no, pare-pareho silang statistical tie. O, tignan natin isa-isa, ha? After si Raffy Tulfo, at ang mga statistical tie dyan ay ito. Bam Aquino, Robin Padilla, Grace Poe, Cheese Escudero, Amy Marcos. Well, okay. Pag-usapan natin si Bam Aquino. Of course, si Bam Aquino. Huwag nating i-diskwento rin na kung hindi kukunin ng mga Dilawan ang Cheese Escudero, si Bam Aquino mas mataas pa rin kay Cheese Escudero kung ang pag-uusapan ay Vice President. So wag nating kalimutan na ang pwede maging tambalan din ng mga Dilawan ay itong Bam Aquino at saka Risa Ontiveros. Bakit? Well, pareho silang purong Dilaw. Pangalawa, si Bam Aquino, taga Luzon, si Risa Ontiveros, taga Visayas. Di umano, siya ay taga Capiz. No? So it follows yung traditional wisdom na isang kandidato taga Luzon, isang kandidato taga Visayas. So po pwede talaga magtambalan ng Bam Aquino at Risa Ontiveros. Pero ang sinasabi ko naman, yung chance ang manalo, malabo. Kasi sa ngayon, bagamat ng number 2 itong si Bam Aquino, ang katotohanan niyan ay matagal siyang nawala sa Senado. Dahil nga natalo siya nung isang eleksyon, nakatikim siya ng pagkatalo. At pangalawa, malayong-malayo pa rin siya doon sa survey pagdating sa presidente. Pero sa tingin ko, malakas din para maging vice president itong si Bam. Kaya lang, ang chance na kukunin siya ni Cheese Escudero ay malabo dahil pareho silang taga Luzon. So kung ang tatakbo ay si Leni, well, pwede rin siyang kunin pero tingin ko hindi na tatakbo si Leni. Napaso na siguro yan. No? So mukhang either kukunin siya ni Cheese or siya mismo ay tatakbo ng presidente kahit anong manalo, kahit anong maging resulta ng eleksyon. Now, itong si Robin Padilla ay nasa 7.7. Statistical tie sila ni Bam Aquino. Yan yung sinasabi ko na